Jovi! Hello! Kapitbahay! Ayun. Wow, fresh na fresh. Ay, grabe! Oo, fresh na fresh. Fresh na lagi. fresh, oh. Ang payat ni Jovi dyan. Hello sa mga kapitbahay natin. Alam ko na yung mga wala dyan sa panel ay mag-report mamaya. Si Mate, ako, si MJ, makikita pa rin naman tayo. Pero bigyan ko ng update dito sa nagaganap dito sa South Africa. Yes, Nasa Cape please. Town tayo. At itong weekend, Chiki, Si hindi na Angela, kayo studio, tsaka si GDP. GDP at saka si Angela. Hello muna sa inyo. Hello. Nandito tayo sa Cape Town. At itong weekend ay kanatapos nga lang nito o nagsara itong summit na dinaluhan ng at least 73 or 74 cities from all over the world. At natapos nga ito with some strides doon sa kanilang mga proyekto na ipinisinta dito sa global partnership na ito. So ang tawag dito officially ay yung Partnership for Healthy Cities. At 7 taon pa lang itong organisasyon na ito ng mga cities from all over the world, mga pili ng mga cities ito. No? At ang summit na ito sa Cape Town ay ikalawa pa lamang sa kanilang sa run nila bilang isang global community. Pero masasabi nga na naabot na ng maraming member cities yung tagumpay sa napili nilang mga programa o proyekto na malaki ang dulot para po ikaganda ng pamumuhay at kalusugan ng mga residente. So around 800 million or 700 to 800 million residents sa mga cities pag pinag-combine ang pwedeng mag-benefit doon sa mga programs na ito. I'll give you an example. Babasahin ko ang ilang parts kasi baka hindi ko ma-pronounce maigi yung mga cities na nag-present dito. No? Pero tayo sa Ghana, Accra yung city na representative nila, 20% Tiki, GDP at saka Angela, yung nabawas sa bilang po ng mga road accidents at mga namatay o nagperi sa road accidents. Mula nung sinumal nila yung kanilang safety sa mga roads na programa. Sa India, ang kanilang city na representative dito ay ang Bangalore or Bangalore. Baka mali ako ng pronunciation. Sorry sa mga taga-India. Virtually, maniwala kayo sa hindi, ay smoke-free na ang kanilang city. Paano na nagawa? Wow. I guess pwede ma-replicate dahil yun ang purpose ng summit na ito para kung ano yung nagawang maganda sa isang city, pwede i-replicate ng iba. Tapos sa Kathmandu sa Nepal naman ay gumagana na yung mga sensors na ikinabit nila para sa ma-detect nga yung pollution level sa kanila po mga communities at para maging healthier yung air doon sa kanilang lugar. So ang tanong, we are represented by Quezon City dito sa summit na ito. At ano ba yung proyekto nila at kamusta na? Well, yan na naman ang report ko this coming, itong mga nasusunod na mga araw para mahimay na maigi yung representative natin dito sa summit na ito. Pero pareho ng ilang Latin American cities, ang Quezon City ay nakatuon yung pansin sa nutrition, lalo po ng mga kabataan. So I'll give you that story sa mga susunod na araw. So again, remind ko lang, ano ba yung practical use nitong summit na ito para sa mga komunidad. Yung mga proyekto ng bawat syudad ay nakatuon para maiwasan yung non-communicable diseases. Hindi yung mga alam nating bigat, yung mga karamdaman. Ito yung mga hindi naman o pwede namang iwasan ng mga ng mga lagay ng iyong kalusugan. Tulad ng maiwasan yung sakuna, pollution, food problems sa mga practical na mga proyekto within the community. Tulad ng pagtatatag ng bike lanes, yung mga car-free days, mga ganyan. Tapos yung smoke and air quality meters na pwedeng ilagay. Okay. Yes. Malalaman mo ba, Jovi, dyan sa mga discussions kung up to par ang Pilipinas? For example, kayang-kaya nating labanan ng mga virus outbreak or pagdating sa mga protocols, pagdating sa sa mga gamot, medical technology, ganyan. May discussions ba on that? Na kung ma-measure natin, how are we versus the other cities? Well, at least Quezon City kasi yung representative natin, kasi sila alam mo naman kung gaano sila ka-compliant, right? Ilang beses na natin silang na-interview dyan sa ating programa. Pero syempre, I think kung ang fair assessment ay marami pa tayong pwedeng matutunan from other countries. Kasi for them to lower ng mga
ng more than 30% or 20% yung kanilang mga levels, ano, bakang dapat tayo matuto dyan, knowing na tayo ay pangkalahatan, ano, as a country, hindi lang yung city ng SCT, ay pwede talagang matuto pa at magawa kung ano yung victory sa ibang mga lugar. So yun yung pakay doon eh. May mga representative cities, pero pagdating ng panahon, parang sana, kung ano yung maging yung matututunan ng Quezon City, dapat matutunan din ng Manila, ng Mandaluyong, ng Pasig. Uniform. So, ganun yung kanyang magiging konsepto. Oo. Meron daw i-share sila na mga thoughts ni Michael Bloomberg and Can we roll the shots? Yes. Encourage everyone to share ideas and bring the best ones to your own cities and work to implement them. There are enormous opportunities to save and improve lives, and this group can help more cities seize them. So thanks to your leadership. Ayan po, si Michael Bloomberg po yan. And, Nako, may isa pa, diba? Yung mayor ng Cape Town Mayor. State and what it is doing to public health outcomes and life expectancy, and how with a few relatively simple interventions, you can achieve fairly significant improved outcomes. Ayun. Yan po ang tinig ni Cape Town Mayor Jordan Lewis. Juvie, para sa mga hindi nakakaalam, sino si Michael Bloomberg? Si Michael Bloomberg ang head ng Bloomberg as an organization. Oh, there. Pero syempre, ang pinagtutunan niya ng pansin ay isa sa major proponents itong summit na to, yung Bloomberg Philanthropies. Yung kumbaga, yun yung kanilang parang tawang gawa portion ng kanilang negosyo. Syempre, ito in coordination with the World Health Organization at saka ng Vital Strategies na kung saan yun nga ang gumagawa ng framework dun sa mga programa at saka naghanap ng funding para sa mga cities. Ngayon, matutuwa kayo dahil mukhang tayo mga mahilig kumain sa Quezon City, may malaking pagbabago. So, tinitis ko pa lang pero bibigay ko sa inyo yung mga detalye niyan sa mga susunod na araw dahil we're still getting kinukuha pa natin yung lahat ng impormasyon. And I think naka-embargo pa kasi hindi pa napipirmahan ng mayora dyan sa Quezon City. Yung, although in-approve na for presentation dito, we want that ceremonial signing para talagang totoo na pagpunta niyo sa mga restaurants dyan sa Quezon City, meron change kayong mararamdaman, mga kapatid. Sa mga napupuntahan mo dyan, anong favorite dish mo dyan? Ano pagkain? Ano ba pagkain? Oo. From pagkain. Actually, marami tayong pagkain sinubukan pero isasabihin ko lang, sa likod ko nakikita, hindi ko lang kung kita naman. That's yes. A part of the Table Mountain. Sa likod ko yung famous Table Mountain ng Cape Town. Di ba, describe ko talagang pagkatapos ng mountain area na yon, CBD agad, sa likod ko CBD na agad yung from the mountain CBD na hindi ko lang kung matuturn ko to ng konti. At turn ko ng konti. Ayun. Kung may kita yung nice. Kita. Pero sabihin, karagatan na dapat yung nakikita niyo dyan. So anyway, mahirap, baka masira yung setup natin. Pero OSA na agad yung susunod dyan. Kaya ako gusto i-segue yung OSA na yun. Para hindi naman kundi para mapakita sa inyo yung isang pinuntahan ng mga delegates dito. At iyon ay ang Robben Islands na just 30 minutes away from this port area kung saan naroon yung summit place. Pagkatapos doon ay sasakay kayo by boat ng 30 minutes. Dadaling kayo doon sa Robben Islands. At itong Robben Islands ay sikat because ito yung pinagpiitan kung saan po nakulong na matagal na panahon si Nelson Mandela. At gaano nga ba katagal. So from 18 of the 27 years na siya naka-incarcerate, nakakulong. Yung 18 years doon sa Robben Islands, kung saan nakikita sa mga videos na nasa tabi ko, dyan nga po nakapiit o nakakulong ang maraming mga South Africans, kasama nga po si Nelson Mandela. Itong preso na ito ay late 17th century until 1996. Parang kailan lang ang 96 parang start ng career mo. At saka pala nag-end yung apartheid. So that's 30 minutes away from by boat.
mula dito sa Cape Town. Tapos, ang ibig sabihin ng robins sa Dutch ay seal, yung animal na seal, no? Seal, So, okay. tapos, Okay. yes, oval shape siya, tricky, 3 kilometers lang yung laki niya. Pero, malawak siya, saka parang hirap tumakas kung taga-dyan ka talaga. Parang may hihirapan kang makapuga, sabi nga sa ating words, ano? So, dyan siya, at ngayon ay isa na siyang heritage area. So, preserved siya. So, pwedeng puntahan. Ayan, yung mga tour guide na nakikita nyo dyan, naging preso rin sila, GDP and Angela. At kaya mas alam nilang i-tour ka doon sa buong facility para malaman yung history ng anti-apartheid movement, pati na rin yung history pa rin ng Cape Town at saka ng South Africa. Ayun. Mm. Kailan ka babalik? Last question. Alis na ako mamayang madaling araw. Ayun! Ang bilis. Happy trip, safe trip. Maraming Ingat ka, salamat. Jovi. Yes. Pasalubong. Ay, Jovi Francisco po yan mula sa Cape Town.